mabawasan ang inequality, ang kahirapan, kagutuman at kapaguran. Alam niyo, nung bata ako, madalas kong naririnig sa mga tao na kurap ang gobyerno. Tapos nung pumasok ako ng eskwelahan, doon ko nakita kung paano siya kung gaano siya kahurap. Pagpasok ko, kinukulang pa kami ng mga electric fan. Maliliit ang mga classrooms namin at ang mga upuan namin ay sira-sira. Magugulat ka na lang, may mga estudyante na lang na narariglag biglaan. At nakita ko na yon sa katiwalian ng DepEd at ang paggamit ng taxes. Ngayon naman, ang problema ko ngayon, bakit ang karamihan ng mga tao dito ngayon ay mga taong may edad na? Nasaan yung mga tao kasing edad ko? Nasaan kayo? Darami na yan. Pupunta lang dito yun. Nasa likod kayo ng cellphone at kailangan namin kayo dito. Kaya ang paglalaban na ito ay hindi lang para sa kanila, kung hindi para sa ating lahat. Kung nag-aaral kayo ngayon, yung pinag-aaral nyo ngayon ay walang kwenta kung wala kayong trabaho sa future. Pag walang trabaho sa ekonomiya na sobrang bagsak, kailangan natin ng pagbabago. Kailangan ng Pilipinas ng malaking pagbabago. Naniniwala ba kayo na kailangan ng Pilipinas ng malaking pagbabago? Nakasan nyo ang sigaw nyo kung naniniwala kayo. Kailangan natin ng malaking pagbabago sa Pilipinas. At ang isa pa, marami tayong problema sa edukasyon, sa agrikultura, sa ating ekonomiya at sa ating politika. Pero syempre, ang uunahin ko muna sa edukasyon dahil isa akong estudyante at nakita ko ang hirap ng mga ginagawa ng mga estudyante para lamang magkaroon sila ng magandang future. Alam natin ngayon sa mga estudyante, kaya alam namin kaya wala kayo dito ngayon. Kasi pinupuno nila kayo ng mga homeworks, mga works na alam nyong hindi gagamitin sa future. Kaya kayo wala dito ngayon. Nandito ako ngayon kasi umabsent lang talaga ako at kailangan kong i-boses ang nararamdaman ko. Ang sakit na nararamdaman ko para sa mga kababayan kong mga Pilipino. Mahal ko lahat ng Pilipino, babae, lalaki, bata, matanda. Lahat kayo mahal ko. At dapat mahalin natin isa't isa. At dapat isahin natin, alamin natin kung ano dapat ang kalaban. Hindi tayo magkakalaban tayo mga Pilipino. Isa lang ang kalabanin natin. Ito ay ang sistema. Hindi tayo pwedeng mag-away-away dahil magkaiba tayo ng pinaniniwalaan na kulay, pula, green, or dilaw. Hindi ito nagmamatter. Ang nagmamatter ay naniniwala tayo sa katapangan ng Pilipino at ang sa ating kinabukasan. Ito ang nagmamatter. Kung makikita niyo doon ngayon, may flag ng Pilipinas. Ito ay ang simbolismo na tayo ay ang inheritors ng ating bansa. Kaya mga kasing edad ko, pumunta kayo dito ngayon at pumunta kayo sa September 13 dito at tumulong kayo para sa pagbabago ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat.